at magsama-sama tayo muli habang kayo po ay nanananghalian at yung mga nasa labas naman po ng bansa, kung ano man po ang inyong ginagawa, kung kayo'y nagtatrabaho o papunta pa lamang sa opisina, pahintulutan po ninyo ang inyong lingkod na samahan kayo at magbigay na naman ng isang makabuluhang direktang ugnayan. Ulitin ko ang layunin natin ay maiangat ang antas ng pampublikong diskurso sa mga mahalagang usaping panlipunan na makakatulong sa inyo pong pagbubuo ng inyong opinyon, ng inyong paninindigan, ng inyong prinsipyo, bagamat hindi man po natin inaasahan na lagi tayong tugma o pareho po sa aking pananaw o opinyon, ang importante, mabigyan po kayo ng tamang informasyon at hopefully you will find yung ating pong diskusyon dito na malalim, may laman, may kabuluhan, nang sa ganoon ay makabuo rin po kayo ng inyong sariling pananaw at paninindigan. No? Maraming salamat po sa lahat ng nanood ng ating pong huling pagla-live, yung ating direct ugnayan. Ang dami ko pong natanggap na magagandang feedback, magagandang mga komento doon po sa linalaman ng ating diskurso noon. Yung po yung 19% na taripa o 19% tax at zero reduction o zero discount. Ito po ay upang itama yung mga budol na pahayag na sinasabing nakakuha daw po ng 1% discount ang pamahalaang Pilipinas at tayong mamamayang Pilipino nung tumungo dali-dali ang ating gobyerno, ating pamahalaan, si Bongbong Marcos upang makipagkita kay Donald Trump, ang Pangulo naman ng Estados Unidos. Ang spin po nila kung matandaan ninyo, without his effort, ay hindi raw po tayo nakakuha ng 1% discount. Yung po'y tinama natin, sinabi natin, walang diskwento. Wala pong himalang nangyari na nabigyan tayo ng 1% discount sapagkat yung huli po nating diskursyon ay 17% po yung kasalukuyang taripa na umiiral sa mga produktong Pilipinong pumapasok sa Estados Unidos. Matapos ang kanyang personal na pakikipag-usap kay Donald Trump, naging ito ay 19%. Nasaan yung 1% discount? At yun nga ho, marami nagtatanong, nasaan na ho ba yung opisyal na copy, yung official copy of whatever trade deal or trade agreement na pinasok po ng ating pamahalaan? Mahigit 1 linggo na po, wala pa rin ipinapakita sa ating sambayan ng Pilipino ang ating gobyerno. Ilang araw po, 1 araw na lang matapos po ang bukas, ay effective na po yung 19% na taripang ipinataw ng Estados Unidos sa lahat ng produktong Pilipino. Hindi po malinaw kung ano-anong produkto nang gagaling sa Pilipinas at gawang Pilipino ang saklaw ng 19% na tarif or taripang yan. Hanggang ngayon po, bulag po tayong lahat. Bulag ang Senado, bulag ang Kongreso, mababang kapulungan, at wala pong nakakaalam ano ba yung mga produktong papatawan ng 19% na buwis. Ito'y sa kabila ng mahigit na 1 linggo na ho matapos yung sinasabi nila na trade deal o kasunduang pangkalakalan na pinasok po ng ating gobyerno na greatly, grossly disadvantageous to the Philippine industries, to the Philippine as a nation, and to the Filipino people. At ngayon po, ang atin naman pong talakayan ay Banana Republic, ang patungkol po sa impeachment at 2025 GAA. Yung Banana Republic, ito po ay kinuha natin doon sa naging pahayag ng presidente ng Senado na kinakailangan tupdin ng Senado bilang institusyon at mga senador bilang bahagi ng institusyong kinakatawan ng Senado na kinakailangan nilang tupdin, galangin, respetuhin ang naging desisyon na unanimous ng Korte Suprema na pagbabasura sa impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte
Kung hindi, may intulad daw po tayo sa isang banana republic. Ano po ba yung banana republic? Ito po yung nag-evolve na po kasi yung term na banana republic. Dati-rati yung mga bansa sa gitnang Amerika na kung saan usually ini-export lamang yung isang produkto. At ito ay nabansag ang banana republic. But through the years, ang ibig sabihin pagka dinescribe ang bansa mo o ang gobyerno mo na isa kang maiintulad sa isang banana republic, mahina po, weak yung structure of your government, weak yung structure of your governance. At yung bansa ay hitik, siksik, liglig, umaapaw sa kahirapan. Kahirapan ng mamamayang Pilipino. Hitik, siksik, liglig, umaapaw sa korupsyon ng gobyerno at ng mga opisyal nito. Yun po yung ibig sabihin ng Banana Republic. Pag-usapan po natin yung impeachment complaint na ibinasura ng Korte Suprema. Medyo it took us a while dahil mahaba po yung desisyon. It's a 97-page decision. Ayaw naman natin basta't mag-relay na lamang doon po sa naging press statement nung spokesperson ng Korte Suprema. Hindi po dahil hindi tayo naniniwala, official na pahiyag po yun. Subalit kinakailangan mabasa natin yung kabuuan, that's the ideal, para po ako ay makapagbigay sa inyo ng tamang impormasyon at nang sa ganoon ay makatulong sa pagbuo ninyo ng inyong opinion, o maaari din po kayo magkomentaryo not necessarily tugma sa aking pananaw, opinion o kuro-kuro. No? Batiin ko lang muna yung mga kasama natin. Si Che Lopez, magandang tanghali po. Magandang tanghali din sa iyo. Si Portia Montebon Walker from Las Vegas, Nevada, USA. Kay Izumi Himura watching from Singapore. Si Jennifer Robles Robek, magandang hapon po sa inyo. At pakisubaybayan po niyo ang lahat ng ating pahina dito po sa Facebook. Sana po ay mag-like at share po kayo. At sa YouTube naman ng Tinig Maisog, sana ay mag-like, share, and subscribe po kayo. Nung huli po nating direktang ugnayan, just 2 days ago, ay nasa 11,000 lamang po tayo. Bago po tayo mag-live ngayon, halos 13,000 na po ang ating subscriber. Marami pong salamat. Sana'y patuloy po kayong mag-like, share, and subscribe sa ating pahina sa YouTube. At sa Facebook naman ay sana'y mag-like and share po kayo upang marami tayong higit na maabot na ating mga kababayan. Banana Republic, kagaya po yung sinabi ko, naging pahayag ni Senador Chis Escudero, ang Pangulo ng Senado. Batiin ko lang muna, madami kasi si Tintin Ondap watching from Toronto, Canada, Estela May Maynot watching from Panabo City, kay Limuel Tumbaga from Gingoog, kay Jen Tampoli, nabati ko na ito. Si Rebecca Galang, mabuhay din po kayo. From Recodo, Zamboanga City. Si Nora Dangan, watching from Masbate City. Si Dave Banyes, kamusta ka Dave? At si Elo Park, hello din sa iyo. Si Jennifer Pacheco, kay George Balibay, watching from Saudi Arabia. From Melbourne, si Fully, hi Fully. Shout out po from Marinduque kay Yamu Yam. Kay Alejandro Patagnan ng Bulacan, yung ating mga kababayan dyan sa Bulacan, mabuhay po kayo. From Greece, si Lormi Kakao, si Jennifer Pacheco from Japan, si Isang Malasaga, kay Wilma Tatel, kay Marlon Diego from Kuwait. Naku, sana makabisita tayo ulit sa Kuwait pagdating ng pagmaluluwag-luwag po yung ating finances. Si Annalyn Rolida Antiola Torquator from Kidapawan City. From Metro Manila, si Adana Printing Shop. Kay Mahal, si Mahal Aikman ng Switzerland, mabuhay po kayo. Ganun din sa ating Pangulo, si Lilibet, na nagmensahe po nung isang araw. Hindi ko po kayo natawagan, Ma'am Lilibet, at hindi ko kayo agad nasagot. Mabuhay po kayo. Kay
Miss Or, si may watching from Misamis Oriental, mabuhay po kayo. Calgary, Canada, si Greg Francisco. From Baguio City, si Ate Omega. Kay Mandaue City, Cebu, kamusta po kayo dyan? Mabilis na po. Sorsogon, si Nola Undag, Sorsogon City, taga dyan po yung Pangulo ng ating Senado. Yun nga po yung ating talakayan ngayon, yung pagiging Banana Republic. Sinabi po yan ng Pangulo ng Senado na si Chis Escudero, si Senator Chis Escudero, na kinakailangan talagang kilalanin, respetuhin, igalang, at tatok din ang naging kautusan ng Korte Suprema kung saan unanimous po yung naging desisyon. Ibinasura yung impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte simply because it is unconstitutional. Ang sinabi ho doon ng Korte Suprema, malinaw po yan. Hindi tayo maaring, there is a right way to do the right thing at the right time. Malinaw po yun ha. There is a right way to do the right thing at the right time. And if I may add, for the right reason or for the right motivation. Ano po ibig sabihin nun? Sa Tagalog, sabi ng Korte Suprema, may tamang pamamaraan na gawin ang tamang bagay sa tamang panahon. Dagdag ko ho, yung sa tamang kadahilanan sana, sa tamang motivasyon, sa tamang rason, hindi yung bahagi lamang ng political persecution. Ito po yung naging buod ng Supreme Court unanimous decision. Unanimous, ibig kong sabihin, alam ko nalalaman ninyo na lahat ay bumoto upang ibasura ang unconstitutional fourth impeachment complaint. Pag-usapan po natin yung mga naging reasoning ng Korte na bakit ibinasura ito. Sabi po ng Korte, hindi nila inaabsuelto si Vice President Inday Sara Duterte sa mga bintang na ipinupukol sa kanya. Hindi rin lalo nilang sinasabi na guilty si Vice President Inday Sara Duterte. Hindi po. In fact, ang sinabi ng Korte Suprema, merong tamang pamamaraan. Gawin ang tamang bagay sa tamang panahon at sa tamang motibasyon, tamang rason o tamang kadahilanan. Dahil sinabi po ng Korte Suprema, lagi po nating naririnig ito yung Article 11, Section 1. Sinasabi po is public office is a public trust. Nakasama po yan. Isa po yan sa naging angkla ng naging desisyon o hatol ng Korte Suprema. Article 11, Section 1, public office is a public trust. At lahat daw po ng nagnanais na sumali sa prosesong ito ay equally accountable. Ibig sabihin, yung mga tumutugis sa tinutugis, yung mga tumutugis kay Vice President Inday Sara Duterte, yung mga initially ay 215 congressmen na pumirma ng walang basa-basa doon sa verified impeachment complaint ay dapat nakapaloob din doon sa malinaw na provision ng ating saligang batas, Article 11, Section 1, that public office is a public trust. Malinaw po ang naging hatol ng Korte Suprema dito. And if I may quote, those who participate in the process are accountable or as accountable to our people. Yun daw pong nagtumutugis kay Vice President Inday Sara Duterte ay may pananagutan din at dapat din panagutin sa sambayan ng Pilipino. Hindi lamang yung kanilang tinutugis. Ibig pong sabihin, wag po kayong malulula sa mga termino ng Korte Suprema. Si Alma Yulo, Mamosto, binasa niya ito. The end does not justify the means. Tutungo po tayo dyan. Pero tama po yun. Yun ang maganda maganda po yung ating topic at naiaangat po natin yung antas ng pampublikong diskurso, higit pong lumalalim ang kaalaman ng sambayan ng Pilipino sa mga nagaganap sa ating bansa.
si May Cotillion. Hello, attorney, I'm watching from Taiwan. Marami pong salamat. Ganon din kay Epifania Humiwat at kay Lenny Garcia. Ito, maganda pangalan nito, Bantay Kiliti, Attorney Vic the best. Maraming salamat. So yun po yung sinabi. Ibig sabihin, nung ginawa pong angkla ng Korte Suprema yung Article 11 Section 1, yung public office is a public trust, sabi din ng Korte Suprema, lahat ng nagnanais na sumali sa prosesong ito na panagutin yung mga accountable or impeachable officers kagaya ni Vice President Inday Sara Duterte ay equally accountable dapat at may pananagutan sa ating mga Pilipino. Yung mga tumutugis dapat ay may pananagutan din sa hindi lamang yung kanilang tinutugis. Ano po ibig sabihin nun? Ang nangyari, tinimbang ni Korte Suprema yung mga tumutugis. At sa kanyang pagtimbang, nakita niya kulang. Tinimbang sila ngunit kulang. Yan ang buod ng invocation ng Article 11 Section 1 sa unanimous decision. Ulitin ko unanimous decision ng Korte Suprema sa pagbabasura sa kaso na yung petisyon sa Korte Suprema to declare unconstitutional yung impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Void na po iyon. Void. Kaya sinabi ni Senate President Chis Escudero na hindi maaaring hindi galangin, hindi respetuhin, hindi kilalanin at hindi tukdin ang naging desisyong ito ng Korte Suprema na unanimous. Kung hindi, baka magkaroon tayo ng constitutional crisis. At ayaw naman din yung mangyari na tila isang banana republic ang ating bansa. Ibig sabihin, yung banana republic po kasi pagka ang bansa mo ay tinawag na banana republic, hindi naman po ibig sabihin number one producer ka ng banana. Hindi po. Kaya po yung banana republic, derogatory po yun nakakahiya po yun kapag ka ikay binansagan na ang bansa mo ay isang banana republic. Ibig sabihin, kagaya po ng ating pagbubukas, hitik, siksik, liglig, umaapaw sa korupsyon at kahirapan ng iyong bansa. At mahina po yung struktura ng iyong gobyerno at mahina po yung struktura ng governance o ng pamumuno sa iyong bansa. At kaya po naturan yan ni Senator Chis Escudero nung atin pong nabasa yung mga feed dyan sa kanyang naging pahayag, hindi raw pwedeng susundin lang natin yung gusto natin. Tama po yun. Because at the end of the day, kagaya po ng ating isinusulong dito sa Hakbang ng Maisog, uphold, defend, and respect the Constitution. Hindi po pwede na i-disregard natin yung rule of law. Sapagkat equal branch po ng Legislative Department, ng Executive Department, ang Korte Suprema o yung Judicial Department ng ating pamahalaan. Yun po yung struktura ng ating gobyerno. At hindi dapat ito baliwalain ng mga iilang mambabatas sapagkat nagsalita na po ang Korte Suprema Yan na po yung last arbiter at huling bantay ng ating demokrasya. Hindi natin yan pwedeng isantabi at hindi natin pwedeng hindi sundin. Kay PTUB channel, kay Inday GTV from Hong Kong, good afternoon. Hi Inday, maraming salamat sa iyo. Tama yung sinabi ni Senator Subiri, sabi ni Jim_Lord. Pag di sumunod sa Supreme Court, tayo ay parang mga unggoy. Medyo related po yun sa sinabi naman ng kanilang presidente ni Senator Chis Escudero. Banana Republic, unggoy, paboritong pagkain ng mga unggoy ang banana. So si Fearless4419, kamusta po? Mabuhay. Kay Junvester Aseho, mabuhay Maisog. ABR, mabuhay ka rin. Kay Briggs, watching from Kuwait. Sino ito? Si Andy, watching from Moscow, mabuhay ka. At si Mahal Eichmann, Attorney, sobrang gulo na dyan, balik na lang kaya dito sa Switzerland. Mahal, alam mo, mahal natin ang Pilipinas, alam kong ganun din kayo, at naririto ang ating buhay. At minsan siguro makapasyal ulit pagka maluwag-luwag ang ating at kakaya natin bumalik. Si Ave Borda Sambrona.
Banana Republic, meaning the government ay unggoy kasi yan ang fave na food ng unggoy. Yun nga po yung ating nasabi kanina. Kaya watching from Sweden, si Ramos Regan from Sweden. Kay Shari Piccio from Seattle, padayon lang attorney. Kay Mai Beshi, ganun din kay watching from Aurora, Colorado, si Luci at Vincula Pasa Hover. Kay Giorgio Emiliano Kaj, watching here Saudi Arabia. Si Eson, ano na po update sa GAA case, pupunta po tayo dyan. So yun po, at matatandaan natin, hindi ba, nung atin pong magbabalik tanaw, tagal ko nung sinabi na yung impeachment po laban kay Inday Sara Duterte, ating pangalawang Pangulo, ay matagal ng patay. Nung ito po ay hindi inaksyonan, hindi po maaaring makatawid yung 4th impeachment complaint from 19th Congress to the 20th Congress. At ito na nga po yung naging hatol ng Korte Suprema. Yung pagdidribble, yung freeze the ball, o yung paglalagay sa freezer nung tatlong nauna, yung impeachment complaint 1, 2, and 3, para mabigyang daan yung impeachment complaint number 4. Hindi rin po pinalagpas ng ating Korte Suprema. Ulitin ko, unanimous yung decision. Ang sinabi ng Korte Suprema, essentially, the inaction of the 19 Congress members of the House of Representatives, mga impeachment boys and girls, yung mga pumirma po dyan sa 4th impeachment complaint at yung sa impeachment complaint 1, 2, and 3, yung kanila daw pong inaction, meaning yung freeze the ball, yung dribble, inagay sa freezer, inupuan, ay hindi po maaaring sabihin hindi aksyon ng mababang kapulungan. Hindi raw po maaaring sabihin hindi inaksyonan ng Secretary General ng House of Representatives. In fact, lininaw ng Korte Suprema yung hindi sadyang paggalaw ng Secretary General ng House, yung kanyang pag-arting inupuan niya, yung tatlong naunang impeachment complaint, hindi ho maitatanggi is a positive act or positive action on his part or on the part of the House of Representatives. Yung po, yung naging aksyon nila, yung hindi nila pag-akto doon sa naunang impeachment complaint 1, 2, and 3. Kung kaya, nauwi ito sa termination at dismissal ng tatlong complaint. Ano naman po yung kahalagahan nun? Since ang aksyon ng mababang kapulungan ng mga nag-file ng impeachment ay hindi aksyonan yung nainang tatlong complaint, nauwi po ito sa termination at dismissal ng impeachment complaint 1, 2, and 3. Ano naman po ang legal significance nun? Doon po pumapasok yung 1 impeachment complaint every year lamang ang maaaring pagbigyan ng Kongreso. Hindi po pwedeng pang-apat na impeachment complaint aaksyonan pa po ng mababang kapulungan at ng Senado. Ibig sabihin, kung meron pong sisisihin kung bakit na-terminate at na-dismiss yung tatlong complaint, wala pong ibang dapat sisihin ang mababang kapulungan kung hindi sila mismo. Kung hindi yung hindi pag-akto ng kanilang sariling Secretary General. No? Dahil nga po yung the act of freezing the 3 complaints is effectively an action by the House of Representatives through their Secretary General. Kaya po tama ulit yung naging pahayag ng Pangulo ng Senado, kinakailangan natin respetuhin yung konstitusyon. Kinakailangan natin respetuhin yung rule of law at hindi tayo maaari na susundin lamang natin yung gusto natin. Hindi maaari daw na susundin lang natin yung kapritsyo natin. Hindi po maaaring susundin lang ng mga mambabatas sa mababang kapulungan yung kanilang kapritsyo, yung kanilang luho na parang nagtatantrum, hindi nakuha yung gusto, nagbawala. Yun po yung buod ng naging pahayag ni Senator Chis Escudero. At sinabi pa ho, kasi nga hindi niya inaksyonan, dapat dyan within 10 days ay inilagay na po dyan sa order of business
ng mababang kapulungan. Ang sinabi ng Korte Suprema, the Constitution, and I quote, the Constitution does not grant, hindi po binigyan o binibigyan ng pahintulot o kapangyarihan ang Secretary General or the Speaker any discretion to determine when this period commences. Ibig sabihin, yung 10 days po na kung kinakailangan dapat ay agad-agad ilagay ito sa order of business. Malinaw po yun sa naging desisyon ng Korte Suprema. And I quote again, the Constitution does not grant either the Secretary General or the Speaker of the House any discretion to determine when this period commences. Wala pong kapangyarihan ang Secretary General. Hindi naman halal yan eh. Hindi naman halal yan. Walang mandato yan. Hindi niya pwedeng papilan yung papel ng mga mambabatas na halal. Whether kahit party list pa yan, may mandato yan eh. Pero yung Secretary General, malinaw sa naging desisyon ng Korte Suprema, wala silang kapangyarihan. Hindi sila ginawaran ng kapangyarihan ng ating saligang batas o ng anumang batas na ipitin at upuan at bigyan ng inaction bilang kanilang action yung mga naunang impeachment complaint at piliin lamang o paboran yung sarili nilang dinesign na impeachment complaint. In this case, yung 4th impeachment complaint. At pagdating naman po, bukod pa dyan, pinalawak pa ng Korte Suprema, maganda po yung yung naging pagkakasulat ng desisyon na ang sumulat po ay si Senior Associate Justice Marvic Leonen. If I am not mistaken, magaling po talagang sumulat yun. Maganda po yung pagkakagawa ng desisyon. At sinabi niya na hindi pwedeng sa kamay lamang ng ilang mambabatas ang magdedesisyon pagdating sa hatol kung dapat bang bigyan daan ang isang impeachment complaint o hindi. Maganda po yung naging desisyon na yun. In fact, ang sabi pa ng Korte Suprema speaking through Senior Associate Justice of the Supreme Court, Marvic Leonen, it is the House of Representatives, yung buong House, not the 1/3 of the House. Tama po yun. Sapagkat yung 1/3 requirement para lang magkaroon ng automatic transmittal forthwith nung complaint patungo po ng Senado. Pero hindi ibig sabihin, pipiliin mo lang yung kakausapin, yung pakikitaan ng impeachment complaint at yung papipiliin mong butuhin. Ang sabi ng Korte Suprema, pagka-impeachment ang pinag-uusapan, bahagi ang lahat ng kongresista, maging ikay alyado o hindi. Hindi lamang yung 1/3 na gustong mag-endurso. Hindi lamang yung 1/3 na pumirma o higit pa riyan. Hindi po. Malinaw sa naging desisyon na it is the House of Representatives in its entirety. Yung buong House. Kung ilan man po ang mga mambabatas dyan, kung 300 plus, sila pong lahat. Pag sinabi mong House of Representatives, lahat po yan pagdating sa impeachment. Hindi lamang po yung 1/3. That has the sole prerogative to initiate impeachment complaints. Malinaw po yan. Maganda po yung naging desisyon. Kanya po natin pinag-uusapan ito sapagkat napakahalaga yung naging pahayag. Pagka hindi natin tinupad ito, nakakatakot. Magiging Banana Republic o maihahalin tulad tayo sa isang Banana Republic o yung isang bayan o isang bansa na punong-puno ng korupsyon, punong-puno ng kahirapan, mahina ang pamumuno, mahina ang pamahalaan, at talagang ang kanyang description ay weak yung governance. No? Si Romel Lopez, may mga nag-file na ang kaso na tumutulig sa Supreme Court. Nabanggit ko rin po yun, na umabot din po sa akin yung impormasyon na yun. Si Carmela Condo, highly respected. Si Lore V. Pinoy ako, watching from Alaska. Ako po, napakalamig dyan, napakalayo, pero mabuhay ka. Kay Solid DDS Bordado TV, marami pong salamat. Sana
ay dito po sa YouTube, mag-like, mag-share, at mag-subscribe po kayo.